Well, ang ating pong series, we are now on the second part of our series entitled Weird. No, weird. At weird po yung ating title, ano? Pero ito po ay ang purpose po nito, of course, is to have a deeper understanding kung sino po ang Diyos at kung paano po siya mag-work, no, sa ating po mga buhay. No? I do believe na nasabi na po sa atin na meron po tayong mga istorya babanggitin dito pag-aaralan na masasabi nating weird kasi hindi po siya real, hindi siya masyadong real na nangyayari sa normal na buhay. Ano? But we are hoping that from these stories na mababasa po natin, ay mas lalo natin maintindihan kung sino po yung Diyos at makita po natin yung relationship ng behavior natin sa Kanyang sovereign will. No? And it is our hope na habang tinatalakay po natin ito, ay magkaroon po tayo nang hindi lamang po kaunawaan, kundi magkaroon po tayo ng matinding desire na pahalagahan po natin yung ginagawa ng ating Panginoon at yung pagsunod sa kanyang mga kautusan at sa kanyang mga ways, because we all know that part of His plan sa ating po mga buhay ay maganap yung kanyang kalooban sa ating po mga buhay. No? Now, before anything else, ay meron po akong tanong sa inyo, no? Meron po ba kayong mga dreams na gusto nyong marating sa inyong mga buhay na hindi nyo narating, hindi na-accomplish? Meron po ba? I'm sure meron po, ano? Yung iba sa atin, ang sinasabi nila, kung hindi ko man marating, kung hindi ko man ma-attain yung aking dream, kahit na lang sana sa anak ko. Siya yung maka-attain, no? Yung wife ko palagi niya sinasabi sa akin na yung mami daw niya palagi tinitingnan yung kanyang kamay at sinasabi sa kanya, ito, magiging magaling na pianista to. No? Kaso hindi naman siya nakapag-aral ng piano. No? At yung kamay naman po niya na pakinabangan niya kasi nagamit po niya sa paggawa ng mga crafts. No? Pero ito po yung maganda. No? Hindi man na-attain, hindi man niya na-attain yung kanyang pangarap, nakuha naman ng aming anak, no? Na si Kale. No? At kaya nga po, kahit di namin pinilit, no? Si Kale ay talagang umusbong siya, na-raise up siya as a magaling sa instrument. Hindi lamang po sa piano, kundi sa lahat ng mga instrumento. No? Well, siguro tatanungin natin, ano ba kaya mga important factors para na sa ganun, makasigurado tayo na ating mga dreams, buhay, ay maisakatuparan. And ano kaya yung masasabi nating, ano ba yung magandang dream na po pwede nating pangarapin para na sa ganun, makita natin na talagang magiging maayos din ating mga buhay. No? Now, alam natin na kahit meron po tayong mga dreams, meron tayong mga plano sa ating mga buhay na gusto natin marating, bilang Kristiyano po, alam natin lahat that there is such thing as the sovereign will of God. Amen. Meron pong sovereign will ang Diyos. And that sovereign will of God is above our plans. Tama po ba? Now, we may have our dreams, pero alam natin lahat na yung ating Diyos na nasa langit, yung ating Father in heaven, has already something in His mind sa atin, plano, hindi pa man tayo pinapanganak. No? Meron na siyang plano sa atin. And yung kanya pong plano sa atin is, I believe, the best path that we can ever have. Tama po ba yun? Agree ba kayo doon? Now, and it is within His sovereign will for us, no? Meron po siyang inilaan ng mga personal will sa ating lahat. No? Kung meron po sovereign will, merong moral will, meron din po tayong tinatawag na personal will sa atin. Ito po isang bagay na I do believe na dapat po nating maisakatuparan sa ating mga buhay because I believe this is greater than any success that we can ever have sa ating po mga buhay. No? Yung pong closing ceremony po ng Paris Olympics, no? After each countries have collected their own medals, ay nag-culminate po sa isang kanta. Famous song. No? Ano po itong famous song na to? I did it my way. Ayan. Talagang pinagkadiin-diinan pa yun eh. I did it. Talagang tagal eh. My way. Ayan, no? And siguro po yung mga athlete, habang hawak-hawak po nila yung mga kanya-kanya mga medalya, proud na proud sila sa kanilang mga sarili. Parang sinasabi nila, yes, I did it my way. No? Pero alam natin lahat na kung titingnan po natin,
Pwede po ba nating makonsider that it is truly a fully satisfying thing or success kapag yung nais po natin maisakatuparan sa ating buhay ay tayo po all the way ang gumanap? Siguro marami naman mga taong ganyan, ano? Talagang natupad nila at parang sinasabi nila, kung hindi dahil sa akin, ayan, hindi ko matutupad yung aking pangarap. Ano? Pero I do believe, as human beings, gusto ng ating Panginoon na maging part po siya ng ating mga buhay. Tama po ba? And, nakita ko po yung difference niyan. No? Na-attain ko po yung aking pangarap. Nung ako po ay nag-aaral pa lang, nakatapos ako. Pero parang merong kulang No? Merong kulang. At nakita ko po yung kulang Wala po yung involvement ng Diyos Kaya sabi ni Solomon, sabi niya, life is meaningless. Kapag yung buhay mo, hindi kasama ang Diyos doon sa may buhay mo sa pagtupad ng lahat ng mga pangarap mo. I do believe na isa po sa masasabi nating dream na po pwede po nating ma-pursue, no? Ay yung pong dream na kung saan yung ating po mga buhay, kahit narating na po natin yung ating mga nasain, at the peak of our success, ay magamit po yung ating buhay para sa i-accomplish ng purpose ng ating Panginoon wherever we are. No? Tama po ba yun? Now, sa umaga pong ito, we will look into an interesting passage sa Old Testament na masasabi nating weird story siya. No? Isang chapter lamang po siya, but it speaks a lot sa atin po on how we ought to live our life that is in line with what God wants us to live. No? Ito pong tao na pag-uusapan natin, have tried to live his life doing his own way. No? But then he realized at the end na hindi pala ito yung masasabi natin magbibigay sa kanya ng fullness of satisfaction. And so, yung kanya pong buhay ay naibalik sa ating Panginoon. Sino po ba itong sinasabi kong tao? Ang pag-uusapan po natin ay si Judah. No? Sino po ba si Judah? No? Okay. Anak po ni Angie at saka ni Dan. Yeah. Okay. Ito po yung ating verse. Kaya po ito yung pinili kong verse. Isang verse po ito pinili ko, pero pag-uusapan po natin buong verse kasi ito po yung turning point. Turning point itong story ni Judah. Sabi po dito, Judah recognized them and said, "She is more righteous than I, since I wouldn't give her to my son Shelah." Okay, so meron kayo makikita dyan ng mga naka-highlight, yung them. Ano ba yung them na yan sinasabi? At sino ba yung she na yan na sinasabi rito? No? Pag-usapan po natin yan. Manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang itong binigay mo po sa amin. Nawa ang iyong mga salita ay magbigay kaliwanagan sa amin at lalo po naming maunawaan kung sino ka po sa aming mga buhay at maintindihan po namin lalo ang iyong mga gawa sa aming mga buhay in so many ways. Salamat po, Panginoon, ikaw ang aming pinululuwalhati sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Konting background lamang po. Bago po yan, ay ito po yung aking title, God's Way is the best path ever. Agree po ba kayo dyan? Wala pong ibang best path ever, kundi ang way ng ating pong Panginoon. Well, konting background lamang po mga kapatid doon sa may book ng Genesis. Yung author po nito, alam natin lahat, ay tradition speculates that si Moses po was the author of Genesis. No? At yung kanya pong audience dito ay yung pong mga Exodus generation. And kasama po dito, it extends doon sa mga future generations, sinasabi nating pinili ng ating Panginoon na descendants ni Abraham. Kasama po tayo doon, we are the descendants of Abraham. Ano po yung aim kung bakit sinulat po itong Genesis? Ang aim po nito ay para ma-encourage po yung mga Israelites, the chosen people of God, na kailangan po nilang i-develop yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoon at maunawaan po nila yung covenant ng Panginoon sa kanila. Para na sa ganon ay ma-fulfill po nila yung kanilang role bilang isang taong pinili ng Diyos. So, hindi lamang po privilege yung maging taong pinili ng Diyos, kundi meron pong demand sa kanilang ating Panginoon. Meron pong demand, may requirements sa kanila na dapat po nilang tuparin. And dito po makikita natin sa ating mga pag-aaralan kung ano po yung mga bagay na yan na gustong i-demand ng ating Panginoon sa kanila. Now, Genesis 38 or chapter 38 is the focus of our story. At kinoconsider po ito na medyo intriguing.
at overlooked na ng marami mga tao. Bakit po? Kasi nakasingit po siya doon sa may istorya ni Joseph. Yung istorya po kasi ni Joseph ay nag-start from Genesis 37 hanggang 50. Almost one-third na yata yung nasakop ng istorya ni Joseph. Tapos, at chapter 38, isiningit po itong isang chapter na ito, no, sa istorya ni Judah. Now, siguro, little background lamang po sa may buhay ni Judah. Si Judah po ay anak po ni Leah. Anak ni Leah, matandang kapatid po ni Rachel, at apat po sila anak ni sa una, si Reuben, si Simeon, Levi, tapos si Judah. Pagkatapos nagkaanak pa po ng dalawa, si Leah, si Issachar, at saka si Zebulun. Now, dahil gusto po nila magkaanak pa, ang ginawa po nila, meron po silang maidservant na dalawa. No? So meron pong apat na anak doon sa may dalawang servant, doon sa may main servant, si Dan, si Naphtali, si Gad, at saka si Asher. Now, yung panglabing isa at labing dalawa ay galing po doon kay Rachel, no? Si Joseph at saka si Benjamin. Well, alam natin lahat na si Rachel talaga ang pinursu ni Jacob. Siya talaga yung gusto ni Jacob. So, ang ginawa ni Jacob, nag-serve siya for 7 years kay Laban, yung tatay ni Rachel. Sinabi, sige, bibigay ko sa iyo si Rachel after 7 years. After 7 years, nung sila po ay magsisiping na, ang ibinigay po ni Laban sa kanya, si Leah. Sabi sa kanya, kasi dapat mas muna mag-asawa yung matanda kaysa sa bata. So, si Leah muna. Parang niloko siya, no? So, nag-serve na naman siya for another 7 years. Ganun niya kamahal si Rachel. Nag-serve na naman siya for another 7 years para makuha niya si Rachel. Kaya lang, medyo nung una, balo, hindi magkaanak si Rachel. Kaya po nagkaroon ng ganyan mga different na mga anak. Finally, nagkaroon po ng anak siya kay Rachel. Kaya lang, after na maipanganak itong dalawang ito, namatay si Rachel. So, yun po yung istorya. Now, ito pong 10 half-brother ni Joseph, no? Si Joseph, kasi tinagurian po na paborito si Joseph ni Jacob. Siguro dahil sa anak siya ni Rachel, no? Definitely, yun po siguro isang rason. Kasi anak siya ni Rachel. Special si Rachel sa kanya, so special si Joseph at saka si Benjamin sa kanya. Now, ito pong 10 kapatid ni Joseph, galit na galit po sa kanya at gusto po siyang patayin. At makikita po natin ang account niya doon sa Genesis 37. Ano? Kaya niyo po ba basahin? Okay, sige. Pakibasa nga po habang umiinom ako ng tubig. 1, 2, 3. Hirap ng spelling. Yan. So, may mabait naman pala doon sa kapatid niya, no, si Reuben, ano, parang ayaw siyang patayin, ayaw siyang mamatay, no? Kasi biro mo siya mang kalaban nitong si Reuben. Ang sabi niya, kaya niya sinabi na ilagay nila sa may cistern kasi para ma-rescue niya at para dali niya pabalik doon sa kanyang tatay, no? Okay. Now, ito po yung nangyari, no? So, nung dumating po si Joseph, sabi rito, they strip off his robe, and sabi doon, the ornate robe he was wearing, and they took him and threw him into the cistern. The cistern was empty, there was no water in it, no? So makikita po natin na yung trato, hindi maganda po, no? Yung trato ng mga kapatid, hindi po maganda doon sa kanilang kapatid, ano? And I do believe, medyo malaki po yung part nitong si Jacob kung bakit ganito po yung behavior ng kanyang mga kapatid, I don't know kung halimbawa, baka in a way, naramdaman ng 10 brother na talaga ang paborito lamang niya si Joseph, no? Kaya siguro nagagalit sa kanya. Another thing, ay hindi po naipakilala ni Jacob ang Diyos doon sa kanyang mga anak, sa 12 niyang anak. Siguro naipakilala niya kay Joseph, kasi makikita natin sa story ni Joseph na palagi sinasabi statement that God was with him. And so marahil
naipakilala lamang ni Jacob ang ating Panginoon how he had provided for his life kay Joseph at saka siguro kay Benjamin, pero doon sa ibang kapatid, mukhang hindi. No? And I do believe na ito po isang factor kung bakit ganun yung galit po, ganun yung galit nila na kay Joseph. Now, ano naman po yung contribution ni Judah sa buhay ni Joseph? Ito po yun. Sabi po doon sa may verses 26 to 27, then Judah said to his brothers, what profit is it if we will kill our brother and conceal his blood? Come, let us sell him to the Ishmaelites, and let not our hand be upon him, for he is our brother, our own flesh, and his brothers listen to him. Yan. May business-minded pala itong si Judah, no? Kasi parang wala tayong pakinabang dito. Dapat pagkaperahan muna natin ito, di ba? So, business-minded, ibinenta nila. Ibinenta nila doon sa mga Ishmaelites na dumarating, and to cut the long story short, napawalay sa kanila si Joseph, napunta po sa Egypt. At alam natin lahat na kahit napawalay si Joseph sa kanilang, dahil sa kanilang mga kagagawan, later in the story of Joseph, nakita natin that it was part of the sovereign plan of God for his life and the life of his brother. At doon po, dahil sa nangyari, naganap po yung kalooban ng Diyos sa kanya. Now, hindi po natin tatalakayin yung story ni Joseph, pero sinasabi ko lamang po na may mga bagay na inaalaw ang Panginoon na mangyari sa ating mga buhay para maganap din po yung kanyang sovereign plan sa atin. Kahit siguro hindi naintindihan ni Joseph yung nangyari sa kanya. No? So, yung ginawa po nila, it clearly shows na wala po silang takot sa Diyos itong 10. No? Maliban siguro kay Reuben. Something that Jacob failed to do. And I believe, malaki po yung pakto ng mga magulang in directing the steps of their children. Agree po ba kayo dyan? Meron po tayong sabihin natin malaking role para yung steps, yung path ng ating mga anak ay mapunta doon sa may tama. At kung hindi man po natin sila, halimbawa, medyo malalaki na sila ngayon, hindi na natin sila sabihin natin, may direct. Now, our prayers has a lot to do sa kanila po mga buhay. So after this incident, ang umpisa na po yung story ni Judah sa may chapter 38. Ito po yung umpisang story ni Judah. Sabi dito, it happened at the time that Judah went down from his brothers and turned aside to a certain Adulamite whose name was Hira. Ano po yung sabihin dito? Nag-umpisa po yung istorya na kung saan sineparate din niya yung kanyang sarili sa kanyang mga kapamilya. Medyo weird. No? Si Joseph napawalay sa kanila dahil sa kanilang kagagawan, pero siya, si Judah, he separated himself in his own liking. Intentionally, deliberately, ginawa po niya yung mga kapatid. And ang sinabi doon, he turned aside. Ibig sabihin, medyo niligaw niya yung sarili niya. At mas pinrepare niya maging kaibigan, maging kasama sa kanyang buhay, yung unbeliever, yung Gentile. No? Na ang pangalan ay si Hira. No? Now, si Judah lamang po, in one of the 12 brothers, ang gumawa nito. No? So, naging prodigal po siya at hindi ko alam kung ano po yung kanyang gustong marating, bakit siya umalis sa poder ng kanyang pamilya. Maybe he's looking for something na hindi po niya makuha doon sa kanilang sa pamilya. Now, hindi lamang po yun ang ginawa niya, na nakipagkaibigan siya sa mga unbeliever, hindi lamang po siya nagpunta sa isang lugar na hindi pinapapuntahan ng ating Panginoon. Nasabi po doon sa may susunod na verse, there Judah saw the daughter of a certain Canaanite whose name was Shua. No? So hindi po sinabing pangalan ng babae. Unknown yung babae. Sabi nito, he took her and went into her and she conceived her and bore a son. No? Ito po makikita natin, even po yung pagpili ng partner in life. No? Hindi po binigyan ng direction ni Jacob. Kasi, kung mapapansin natin, kung babalikan natin, doon sa may Genesis 28:1, sinabihan po siya ng tatay niya, si Jacob, si Isaac, sinabihan po niya si Jacob, sabi sa kanya, Isaac called for Jacob and blessed him, then he commanded him, do not marry a Canaanite woman. Sinabi kay Jacob yun. Kaya naman si Jacob, hindi po siya nagpunta sa Canaanite country. Pinuntahan po niya yung si Laban, na talagang masasabi nating kasama nila, para hindi siya makapangasawa ng Canaanite woman. At si Rachel nga po yun. Kaya lang, hindi po niya ipinasa yun sa kanyang anak.
Hindi pinasa. Kaya ang nangyari dito, na hindi nga nag-asawa eh. Hindi nga ikinasal eh. Ang nangyari dito, fornication eh. At kung tignan natin, kaya weird itong story nito kasi yung mga ginamit ng mga statement dito masyadong direct eh. He took her and went into her. No? Parang, wow. Parang may maglalaro. Tapos, and because he went into her, she conceived and bore a son. No? So, dito makikita natin na hindi lamang po siya nakapili ng tamang partner na commit pa siya ng fornication, sex outside marriage. No? Ano pong nangyari? Nagkaroon po sila ng anak, si si Onan at saka si Shelah. Siguro gusto ni na magkaroon ng anak na babae, kaya Shelah pinangalan eh. No? Hindi ko alam. Parang kami, no? Gusto namin, babae yung pangatlo, no? Kaya lang, hindi lumabas, eh. Lalaki pa rin, eh. Now, ito po yung nangyari. Wrong decisions will bring about bad consequences. And it will also lead to another bad decision. Now, since hindi po binigyan ng importansya ng maayos na partner, ni Jacob yung kanyang sarili, ni Judah yung kanyang sarili, ganun din po yung ginawa niya sa kanyang anak na si Sabi niya rito, Judah got a wife for his firstborn, and her name was Tamar. Canaanite woman pa rin po ito. No? So, babaeng hentil na naman. Now, but something happened to Ang sabi po rito, but Judah's firstborn, was wicked in the Lord's sight, so the Lord put him to death. Wow. Ang weird, Hindi ko alam tuloy, ano ba yung wicked thing na ginawa kaya nitong si How wicked is na kung saan talagang pinatay siya ng ating Panginoon. Well, we can say siguro that he was so evil. And, part of the sovereign God kasi, part of the intervention ng ating pong Panginoon, kapag ang iyong buhay, dahil wicked ka, at makaka-apekto, makaka-destroy, makaka-hurt ka ng ibang mga tao, ilan po yung aking assumption, papatayin ka na lang ni Lord. Di ba? Kasi makaka-apekto ka eh. No? Hindi lang siguro kay Tamar, kundi sa ibang mga tao. No? But we all know that we cannot question God in doing that because God must have His reason kung bakit niya pinatay po itong si No? So maagang nabalo itong si Tamar. No? And now, nung nabalo po siya, kasi meron po silang tinatawag doon sa kanilang generation, yung levirate marriage and family duty. So ano po ito? A man is obligated to marry his brother's widow to produce offspring for the deceased brother. So, since hindi nagkaanak si at saka si Tamar, namatay na si kinakailangan para magkaroon siya ng anak si Tamar, kinakailangan sisipingan nung next brother si Tamar para magkaroon ng offspring. Kasi po, yung po mga widow, para po sila hindi maging desperate o miserable ng kanilang mga buhay, kinakailangan po, pag nabalo sila, dapat meron silang anak. Meron malaman silang anak na magsusupport sa kanila. Kasi po kapag ang isang widow ay walang asawa tapos wala pang anak, sobrang miserable po yung tingin sa kanila. And so ano po ang ginawa ni Judah? Ang sabi po ni Judah, then Judah said to Onan, sleep with your brother's wife and fulfill your duty to her as a brother-in-law to raise up offspring to your brother. No? May problema lang kay Onan, no? Wala po siyang punda. No? Ay. Kaya nung nag-sleep siya with okay. Konting lang yan. No? So, it was Onan who's supposed to be magpupulfill nung para magkaroon ng descendant itong si Tamar. No? Kaya lang, sabi ni Onan, sabi niya, alam ni Onan na yung anak na lalabas kay Tamar, hindi niya magiging descendant. So ano po ang ginawa niya? Ang sabi dito, whenever he slept with his brother's wife, he spilled his semen on the ground to keep from providing offspring for his brother. Medyo PG-18 po ito, no? PG-18, ano?
At yung mga may asawa rito, alam niyo itong sinasabi rito. But you know, ito pong passage ito ay medyo misused. Misused po kasi, ginamit po ito na para bang pangontra o sabihin natin pang-rebuke doon sa mga nagbe-birth control na ito po yung ginagawa nila. No? Ano bang tawag natin? Ano ba? Withdrawal. Yeah, withdrawal. No? Sa mga may asawa, alam po yan. Doon sa mga medyo hindi pa nag-asawa, takpan ng inyong mga tenga. Okay, A, B, C, D. Okay. Okay. Now, ano po nangyari nung ginawa ito ni Onan? Nasabi po rito, what he did was wicked in the Lord's sight, so the Lord put him to death also. Ayan, ano ba yan? No? Pinatay din uli si Onan kasi walang bunda. No? Pinatay uli. Now, ano po yung wicked thing na ginawa? No? Now, it has nothing to do with birth control. No? It has nothing to do with birth control here. No? So, hindi po ito wicked no, sa ating Panginoon, yung withdrawal na sinasabi natin. Ang ginawa po kasi ni Onan, para ang nangyari sa kanya, he only gratified himself with the pleasure that he get from having sex with Tamar. Pero wala po siyang gustong responsibilidad na gawin na para bigyan ng anak itong si Tamar. And, you know, yung ginawa po niya, he despised the command of God. And it's a wicked thing, no, sa ating pong Panginoon, na alam mo yung tamang dapat gawin, pagkatapos hindi mo ginawa, that's a wicked thing po sa harapan ng ating pong Panginoon. Ano? So, kung ano po yung gusto niya nangyari, yun po yung ginawa niya. Kaya ang nangyari sa kanya, pinatay din po siya ng ating Panginoon. So, ang nangyari, yung dalawang descendants supposed to be ni Judah, nawala, namatay na pareho. No? So, twice na widow itong si Tamar. So, ano pong dapat gawin? Yung susunod na anak niya, dapat yun ang maging asawa. Kaya lang during that time, wala pang 10 years old itong si Shelah. So, anong sinabi ni Judah sa kanya? Remain a widow in your father's house until my son Shelah grows up. I am afraid that he too may die like his brothers. No? So, hintayin mo na tumanda. At yung word niya, yung statement niya, remain a widow. Ano po ibig sabihin ng remain a widow? Ang ibig po sabihin niyan, parang ina-assure siya ni Judah that hihintayin kong lumaki itong si Shelah at kapag nasa right age na siya, ibibigay ko siya sa iyo bilang asawa mo para magkaroon ka ng offspring. Yun po yung ibig sabihin ng to remain a widow. So, pinaasa po ni Judah si Tamar na gagawin niya. Kaya lang in reality, ayaw pong ibigay ni Judah si Shelah kasi natatakot siya na baka mamatay na uli. Ang tingin kasi ni Judah, ang may kasalanan kung bakit namatay yung kanyang dalawang anak ay si Tamar. Hindi niya nakita na kaya namatay itong dalawang anak niya is because of their wickedness. No? So hindi po niya nakita yon. Now, so ang ginawa po niya kahit wala po sa loob niya, pinangakuan po niya itong si Tamar. No? Minsan, malimit natin ginagawa, hindi ba? Minsan, nangangako tayo, wala naman sa loob natin. Siya, sige, pagpe-pray kita. Hindi naman pinagpipray. O, sige, pupunta ako dyan. Hindi naman pupunta. Malamit, merong ganyan no? So, si Tamar, in-honor po niya yung word nitong si Judah. No? At naghintay po siya ng matagal na panahon para lumaki po itong si Shelah. Now, after a long time, sa paghihintay nila, namatay po yung asawa ni Judah. Namatay. At ang sabi doon sa may verse, nung nakarecover daw po siya doon sa may grief niya, ang ginawa niya para mas malibang siya, hindi po siya nagpunta kung saan, nagpunta po siya doon sa may Timna. It's a Philistine territory. And yung Timna po ay known for beautiful women. At kung matatandaan po natin, ito po yung paboritong puntahan ni Samson nung nabubuhay pa po siya. Nung buhay pa po siya. Yun po yung paboritong puntahan kasi si Samson mahilig din sa babae, no? Sa mga magandang babae. At kung pupunta ka at gusto ng mga magandang babae na medyo mababa ang lipad, punta ka sa may Timna during their time. At makikita natin na na-adapt na nitong si Judah
yung culture ng mga, sabihin natin, mga unbelievers. So, ang nangyari, mga kapatid, ito na rin po yung time na parang nainip na rin si Tamar. Parang ang tagal yata, mukhang matanda na si Sheila, tapos hindi pa na binibigay sa akin bilang asawa. So, ang nangyari, nung na-realize ni Tamar na hindi talaga ibibigay sa kanya si Sheila, ay nung narinig po niya pupunta sa Timna, itong si Judah, nagpunta rin po siya doon, nag-disguise po siya. Nag-disguise siya, tinanggal po niya yung kanyang robe, kasi alam po ng mga tao kapag widow kay, base doon sa may robe na isusuot mo. So tinanggal po niya yung kanyang robe na nagpapahiwatig niya siya po ay widow at nagbalot po siya ng ibang robe at nag-disguise po siya as a prostitute. Nag-disguise po siya. At sabi rito, nung nakita po siya ni Judah, well, he thought that she was a prostitute. So, kasi nga, kinover po niya yung kanyang face. At ang sabi rito, not realizing that she was his daughter-in-law, he went over to her by the roadside and said, "Come now, let me sleep with you." No? Siguro, kasi siyempre nakakover yung kaya hindi masyadong kilala ni Judah, no? Itong si Tamar, no? Now, si Tamar po she is not planning incest here. Kasi pinagbawal po sa batas na hindi ka daw ang father should not sleep with his daughter-in-law. It's a crime during their time. Kaya lang, pag pinag-usapan po natin yung levirate marriage, suspended po yun. Allowed po yun. No? Na mag-sleep yung father as a substitute. No? As a substitute. No? So, gusto lamang po ni Tamar na matupad na talaga yung pangarap niya na magkaroon ng descendant. So, nung kinausap po siya nung sinabing, "Come now, let me sleep with you," ang sabi po ni Tamar, "What will you give me to sleep with you?" No? Sabi dito, "I'll send a young goat from my flock." No? Sabi nga, naisip ko lang, sabi ko, okay pala yung bayaran during the time, kambing lang kambing. No? Tapos, hindi lang yun, parang sex now, pay later. Kasi sabi, papadala ko. No? Kasi pwedeng ipadala. No? Hindi pwedeng ngayon ang bayad. Hindi, pwede pala ipapadala. No? Kaya lang, hindi pumayag itong sabi ni Tamar, "Will you give me something as a pledge bago mo ipadala yung goat na yan?" Okay, ano yung pledge na gusto mo ibigay ko sa'yo? Sabi ni Judah, sabi niya, "Ibigay mo sa akin yung seal, yung cord, and the staff in your hand." Ayan. No? Alam niyo po ang masasabi nating counterpart nitong hinihingi nitong si Tamar? Credit card. Yan po yung credit card natin at this generation. Bigay mo muna sa akin yung credit card mo. Diba? Para magsiping tayo. So, siguro dahil sa gusto talaga ng laman ni Judah na gawin yun, ibinigay po niya yung kanyang parang credit card. No? So, ang nangyari, so Judah slept with her and she became pregnant by him. No? At ang sabi rito, after she left, she took off her veil and put on her widow's clothes again. Ayan. Now, after that incident, pinahanap po ni Judah itong si Tamar para ibigay yung goat na pangako niya at para makuha niya yung credit card pabalik. Di ba? Kaya lang, nung pinahanap niya doon sa kanyang kaibigang si Hira, hindi ko makita sabi niya, hindi ko makita. Hinanap ko na lahat yung mga shrine prostitutes, hindi ko siya makita. Kasi hindi naman talaga legit na prostitute itong si Tamar. So, wala po siya na nakita. Now, para naman po, kasi naisip ni Judah, kasi public image po niya yung maapektuhan dito, di ba? Kasi pag nalaman ng mga tao, ay, nagpaloko sa prostitute, tapos kinuha ng credit card. So, syempre, para mapangalagaan naman yung public image, huwag mo nang hanapin, hayaan mo na lang. Arang hayaan mo na lang yung aking credit card. Arang ganun siguro, no? Now, hindi pa yon.
Nagkaroon pa ng dagdag para yung kanyang pangalan o yung honor niya ay medyo maapektuhan. Kasi may nagmarites po sa kanya, after 3 months, may nagmarites sa kanya na sinabi sa kanya, "Oy, yung ano mo, daughter-in-law mo, buntis." No? Nakko. Ang sabi ko sa kanya, you remain a widow eh. Kasi alam nyo, pwede palang sabihin ni Judah kay Tamar na, you don't remain a widow. Pwede pala niya sabihin yun eh. At ang sasabihin niya, pag sinabi pala niyang don't remain a widow, ibig sabihin nun, he is setting Tamar free so that she can remarry. Pwede pala niyang sabihin yon, no? Na wag na siya kaso ang ginawa niya, sinabi pa rin niya to remain a widow. So, pag sinabing to remain a widow, hindi ka dapat makisiping sa ibang lalaki, no? Kaya lang, nabuntis, no? Now, of course, Judah, as the head of the family, medyo nag-act siya swiftly kasi para nang sa ganun, medyo hindi naman po maano yung honor niya. And ang punishment po doon sa ganung act sa babae, susunugin ka hanggang mamatay ka. Yun po yung punishment doon. Ano? Now, Tamar was expecting that. Kaya nga niya kinuha yung credit card eh. No? So ano yung ginawa ni Tamar? Ang sabi niya, as she was being brought out, she sent a message to her father-in-law, I am pregnant by the man who owns this. Ayan. And she said, and she added, see if you recognize whose seal and cord and stuff these are. Wow! Imagine niyo mga kapatid kasi, pag gumawa ka ng private scene na ganyan, publicly, susunugin ka. So in front of those public people, no, sinabi po yun ni ano. And ito na po yung ating binasang verse kanina. Ito na yung binasang verse natin. Judah recognized them. Yung them po niya, yung kanyang credit card, akin to ah. Akin to ah. And said, ang sabi niya rito, she is more righteous than I, since I wouldn't give her to my son, Sheila. Ayan. So si Tamar po yan. No? So, at first, no, ano kaya sa palagay niyong pwede maging reaction ni Judah? Ay, hindi. Dinisib mo ako eh. Di ba? Niloko mo ako eh. Bakit ka nagpanggap na prostitute? Di ba? Kasalanan mo yan. Hindi ko kasalanan yan. Di ba? So, dapat ka lang mamatay. Kasi niloko mo ako. Di ba? Pero alam niyo mga kapatid, pwede sabihin ni Judah yun, nanilinlang siya, dinisib siya. But that was not how he reacted. No? Yung sinabi niyo, she is more righteous than I. No? So ano po yung ibig sabihin nito mga kapatid? No? Ang ibig po sabihin nito ay he recognizes na hindi lamang po yung innocence ni Tamar doon sa ginawa niya, but also his wrongdoing. May maling ginawa itong si Judah by not setting her free, no, as a widow, and nagbigay siya ng pangako sa kanya that he will follow yung pong levirate na sabihin nating law, no, as he has promised, no. So, inadmit po ni Judah during that time that the child in the womb of Tamar was his. No? So, hindi po, na-spare po itong si Tamar at hindi po siya napatay. No? So, anong nangyari? Nag-admit po ng kamalian itong si ano. And, you know, that started sabihin nating, the turning point of Judah in his life. Na-realize na siguro yung lahat ng kanyang mga kamali ang ginawa that it's because of yung kanyang ginawang pag-separate sa kanyang family, kaya nangyari sa kanya itong mapait na bagay nito, no, sa kanyang buhay. No? Of course, wala po isang father-in-law na gugustuhin na mangyari sa kanyang daughter-in-law. Hindi po ba? So after that, Tamar gave birth to a twin by the name of Perez and Zerah. No? Now, ang tanong natin, ito na ba yun? Is that it? O Tamar, na natupad na yung gusto mo mangyari sa buhay mo, na magkaroon ng descendant. Is that it? Ito na ba yan? No? Well, in reality, although merong deception na ginawa si Tamar,
nagamit po ng ating Panginoon ito para mag-cause ng change sa character ni Jacob. No? Pero don't do this, ha? Don't do this in your home. Sabi nga, ano? Hindi po to, although sabihin natin, ganun ang ginawa niya, nagamit po, na-turn into good ng ating Panginoon itong bagay na ito kasi it has caused change sa character po itong si Judah. Judah was confronted with the truth, confronted with his sin, at na-acknowledge po niya yung righteousness ni Tamar and his wrongdoing. And that was the first step of his transformation. No? At sabi nga po, when we do the wrong thing, no, we are to repent to God and to others of what we did, then turn from that path and walk towards God. Because there is no other better way than God's way. No? Sabi nga po, kahit gaano daw po sabihin natin, kasama yung ginawa natin. Nasabi dyan, meron pong statement na nagsasabi, none of us is ever too far gone for redemption. No? Kahit gaano po katindi yung ginawang masama nitong si Judah, ang sinasabi po ng ating Panginoon, part of His sovereign will, ay sabi nga po, wala pong sin or condemnation that is greater that cannot be forgiven and justified by God's gracious redemption. No? Ganyan po yung sovereignty na ating pong Panginoon. No? At masasabi natin na minsan dumarating po yung mga time na ganyan na nakagawa tayo ng mga bagay na hindi na natin dapat ginagawa bilang isang piniling tao ng Diyos. Pero kahit na nagawa po natin yan, through God's intervention, ginagamit pa rin po ng Diyos yun para na sa ganon, yung po mga tao na masasabi nating umalis sa Kanya, at nag-stray away from His path, ay ma-drawn closer again back to Him. No? So dito po natapos yung mapait na chapter sa buhay ni Judah. At nakabalik po siya doon sa kanyang family. At alam natin lahat, he was already a part of the chosen people of God nung siya po ay nag-stray away. Nung naging prodigal son po siya. Sinubukan niyang umalis, thinking na medyo maganda yung bagay, maganda yung buhay doon sa other side. Ano? But then he realized, there is no place like the family of God. No? Naisip niyo po rin po ba yun? Ano? Sabi nga, gaano man daw po kapait yung isang chapter ng buhay natin, ang importante daw po ay nakakabalik po tayo. No? Sabi nga po, God in His sovereignty produced much good out of what could have been a great evil. Likewise, He does the same in our lives today and has done the same throughout history, using wrongs to draw people closer to Him. Sabi nga po, doon sa binasa natin kanina, wala daw pong great sin or condemnation na po pwedeng mag-nullify at hindi mag-justify doon sa ginawa natin hindi maganda sa ating Panginoon. But we need to come to that point where we have to recognize yung wrong na ginawa daw po natin that we have done, admit it, no? Repent, and then return to God. Ano? Kadalasan daw po, mga kapatid, siguro, reflecting sa ating po mga buhay, yung nangyari sa buhay ni Judah, kadalasan daw po yung mga mapapait na yugto ng ating mga buhay ay nangyayari daw po because sometimes we want to do it our own way. No? Tama po ba? No? Sabi nga po, ginagamit po ng Diyos yan na para na sa ganun tayo po, nagkakaroon po ng mga bad consequences para mas makita daw po natin na yung importansya nung pagpapahalaga natin doon sa ways ng ating Panginoon. Alam niyo po yung insertion nung chapter 38 doon sa buong istorya po ni Joseph, no, sa may Genesis, na kung saan may kita po natin na it has something to do with choosing what path we need to follow, no, sa ating po mga buhay. Nakita natin sa istorya ni Joseph that he followed the path that God has for him. Consistently, sumunod po si Joseph sa kanyang buhay. And you know, through the insertion of chapter 38, mas nakita po natin
yung comparison ng isang tao na sumusunod consistently doon sa may path na binigay ng Panginoon sa kanya, doon sa tao na hindi sumunod sa path na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon. Kasi alam natin lahat, si Judah was already part of the chosen people of God. Anak siya ni Jacob eh. And Jacob was one of the patriarchs. No? Sila po yung mga piniling tao ng ating Panginoon. But, alam natin lahat, ginawa pa rin po ni Judah yung kanyang way. Sinubukan niyang hindi sundin yung path na binigay ng Panginoon sa kanya. And so, ang nangyari po sa buhay niya, nagkaloko-loko at naging mapait po yung kanyang karanasan. No? But Judah found his way back to God. No? At sabi nga, gaano man daw po kapait yung chapter ng buhay natin, it will not matter. No? Naganap pa rin po yung will ng Panginoon sa kanyang buhay. At alam niyo po, yung talagang tunay na kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, through His line, doon daw po manggagaling yung Messiah. Dito makikita po natin, sa may Matthew 1, sinabi po ito ni Matthew, Judah was the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar. So merong illicit relationship dyan. Perez is the father of Hezron. Hezron is the father of Ram. Ram, the father of Aminadab. Aminadab, the father of Nashon. Ito pong si Nashon, mga kapatid, he became the leader of the tribe of Judah. Itong si Nashon. So makikita natin, si Judah, medyo nakagawa siya hindi maganda at hindi natupad yung kanya mga naisin para maging part yung buhay niya sa pagganap sa kalooban ng ating Panginoon. Pero alam niyo po, sa descendant niya, medyo malayong descendant niya na yun, si Nashon. Si Nashon po naging leader ng tribe of Judah. At meron pong history na ganito, kaya po pala naging leader tribe itong si Nashon. Kasi during the time po pala na hinahabol ng mga Egyptian, itong mga Israelites, through the leading of Moses. Naipit po sila doon sa may Red Sea, di ba? Ito yung Red Sea, ito yung mga Egyptians na umahabol sa kanya na papatayin po sila. Hindi po pala, ang nangyari po pala during the time, hindi pala ginanon lang ni Moses yung tapos nahati na, hindi pala ganon. Ang nangyari pala, nung sinabi ng Panginoon kila Moses na mahati yung dagat, so, lumakad kayo sa dagat. Wala daw pong gustong lumakad sa may dagat. Wala. Alam niyo kung sino lang yung tumalon sa dagat? Si Nashon. Siya po yun. He came from the tribe of Judah. Siya po yung unang tumalon sa may dagat. At nung tumalon po siya dagat, nag-umpisa po yung miracle ng ating Panginoon, nahati po yung dagat at nakalakad sila on dry ground. Ayan. Si Judah, gusto niya yung kanyang buhay magamit para ma-accomplish yung purpose ng ating Panginoon. Medyo hindi po naganap yan sa buhay niya eh. Pero doon sa mga descendants niya, naganap. And ito pa, Si Nashon po is the father of Salmon. Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. May prostitute na naman, Boaz, the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed, the father of Jesse, and Jesse, the father of King David. At alam natin lahat, si King David, doon po nanggaling yung linya ng ating pong Panginoon. Kasi binigyan ng prophecy itong si Judah. Ni Jacob ang sabi niya, the scepter will not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet or from his descendants until he to whom it belongs shall come, and the obedience of the nations shall be his. So na-prophesy po yan, mga kapatid, sa buhay po ni Judah. That was the blessing. At alam niyo po, kapag nagsasabi po ng mga blessing, nagsasabi ng blessing yung mga matatanda sa mga, sabihin natin mga bata, sa mga kabataan, pinapahalagahan po yan, nung mga bata, ng mga anak, Kaya nga po, pag pinag-usapan natin yung bless, sabi, bless. Di ba ang ginagawa natin usually, nagmamano tayo. Ang dapat pala, kapag sinabing you bless your children, magbibigay tayo ng words of affirmation and confirmation or sabihin natin a prayer doon sa ating mga anak. Kaya alam niyo, importante rin po sa mga Hudyo yung pagkakaroon ng
pinagpipray po nila yung pangalan ng kanilang mga anak. Hindi po sila basta-basta nagbibigay ng mga pangalan. Kasi alam nyo, sa kanila po naniniwala sila that whenever you mention the name of your son or your children, you are declaring the meaning of that name in his life. Ayan, no? So, importante po pala yun. And kasi po, kaya importante sa kanila yun kasi, hindi lamang po importante sa mga Hudyo na magkaroon sila ng descendants para may magmamana nung kanila pong mga sabihin nating ari-arian. Importante po sa kanila na magkaroon ng descendants kasi if ever na yung kanilang mga buhay ay hindi magamit ng Diyos in order to fulfill His purpose, no? Yung purpose ng ating Panginoon sa kanilang magbuhay, kahit man lamang sa kanilang anak, sa lineage nila, mangyari na yung kanilang lahi ay magamit ng Diyos para i-accomplish yung kanyang purpose. Para po sa mga Hudyo, ito po yung pinaka-dream nila. Ito po yung pinakamagandang bagay na po pwede mangyari sa kanilang buhay at sa buhay ng kanilang mga descendants. Yung magamit po yung kanilang mga buhay para ma-accomplish po yung purpose ng ating pong Panginoon. Sabi nga po, it does not matter what great success others may have made for themselves. What matters most is if our life will be used by God in accomplishing His purpose. No. Marami po mga magulang, di ba? Halimbawa, kapag dentista sila, kailangan dentista din yung mga anak. Di ba? Pag doktor, doktor din yung mga anak. Di ba? At never realizing na minsan, hindi sila yung nagiging sagabal para maisakatuparan yung plano ng Diyos sa buhay ng kanilang mga anak. Which I believe is the most important. Kung meron man lamang po tayong dreams na dapat pong i-dream, kung meron po tayong pangarap na dapat pong pangarapin natin, ay yung ma-fulfill po yung personal will ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi man po ma-fulfill yan, mga kapatid, ma-fulfill po yan doon sa buhay ng ating mga anak. Now, hindi ko po alam kung tayo po sa ating po mga buhay, ay meron po tayong tinatawag na isang chapter ng buhay natin na kung saan naging mapait. Di ba? Especially nung naging Christian na po tayo, katulad po na nangyari kay kay Judah. Meron po isang chapter sa buhay niya na medyo mapait ang karanasan niya. Bakit? Kasi he did it his own way. No? Hindi ko po alam kung meron sa atin dito na meron ding isang chapter yugto sa buhay natin na kung saan medyo mapait ang naging karanasan natin. Kasi marahil we have tried to test the other side kung okay ba. Diba? O kaya pwedeng sabihin natin, walang mangyayari sa akin dito sa pagsiserve ko sa Lord, dito sa siguro mas maganda ay mag-adventure ako ng ibang bagay. Kasi baka dito ko sa bagay nito, dito ko makuha yung inaasam ko sa buhay ko na success. Minsan meron mga ganyan di po ba? Nasa loob na ng tahanan ng Diyos, gusto pang pumunta doon sa may other side because they think that they will have more success, more satisfaction, more joy on the other side. No? Kaya lang, alam natin lahat na hindi po ganun ang nagiging istorya, naging ending palagi ng istorya. Now, I do believe that, God will allow us to do our own thing. Iaalaw naman tayo ng Diyos Paminsan-minsan na, sige, anak, gusto mo dyan na itry yung other side? Na sa tingin mo, mas makakatulong sa'yo? Ang sasabihin ng Lord sa atin, okay, I'll permit you. Ito po tinatawag natin permissive will. Kaya lang, alam niyo po mga kapatid, we must realize na kung ano man yung plano ng Diyos sa atin, bawat isa sa atin, it will remain. Nandun yun. Hindi po, sasabihin na, ay, sige, yan gusto mo. Wala na akong plano sa'yo. Hindi ganun ng Diyos Yung plano niya, nandun pa rin. And God will do something through His sovereignty to make interventions. Katulad po ng ginawa niya kay Judah. Mga interventions so that we can come back to our senses. Magpapadala po siya ng mga, sabihin natin, mga mas mapapait na mga consequences
in order for us to come back to our senses. Now, ang gusto lamang po ng ating Panginoon, hindi po mahalaga yung kung gaano man kapait yung karanasan mo eh. What is important is, bumalik ka ba sa Diyos nung nakita mo yung intervention na ginawa ng ating Panginoon sa iyo? So that you can come back to your senses. Kung halimbawa, tayo po ay nandun sa ganung mga pagkakataon, let's grab the opportunity. No? Huwag po nating i-miss yung opportunity intervention na ibibigay ng ating Panginoon. Katulad po ng ginawa ni Judah, he did not miss. He recognized that it was the hand of God that caused him to sleep with Tamar. At yun po yung naging intervention ng ating Panginoon para makabalik po siya sa ating Panginoon. Nakakalungkot po, merong mga tao, Christian na po sila. No? They tried the other way, nag-enjoy doon sa may other way, the other side, at dumating po sila sa punto ng buhay nila na yung point of no return. Hindi na po sila nakabalik sa ating Panginoon. Well, andun yung success, andun yung material possessions, pero yung tinatawag nating fulfillment, and of course, yung sinasabi nating benefit talaga, nung tayo po yung nasa loob ng kalooban ng Diyos, na wala po sa kanila. So, hindi ko po alam kung ano po yung ating, kung tayo po yung nagkaroon din ng mga masamang yugto sa ating mga buhay, kung tayo po, in the past, meron po tayong masamang yugtong nangyari sa atin na parang hindi natin makalimutan, hindi tayo makaget over, hindi tayo makamove on, at parang bang sinasabi natin na, Lord, magaganap pa ba yung, kikilos ka pa ba sa buhay ko in spite of the many things na ginawa ko hindi maganda? Or, pwedeng, nandun tayo sa may gitna, nung mapait na yugto na yan, kasi we are doing what we want to do in our lives. And hindi po tayo nagbibigay ng pahalaga doon sa path na ibinibigay ng ating Panginoon. So whatever our situation is, mga kapatid, gaano man kapait, no? Ang ating pong Panginoon, nire-recognize niya yung ating puso na willing na i-recognize yung importance niya sa ating buhay at aminin, no? Aminin na tayo po ay nag-stray aside sa kanyang path. Alam niyo po, isang meaning po ng pangalan ni Judah, admit. No? Admit. Ang ganda no? Di ba? Para bang sinadya di ba? So, importante po talaga, no? Importante na, yun, kaya po importante sa kanila yung pangalan ng kanila pong mga anak. No? Kasi it's a way by which natutulungan yung anak na mai-remind sa kanya, ito yung iyong future because this is the meaning of your name. So, siguro po challenge ko sa atin bilang mga anak na ating Panginoon, kung magkakaroon man tayo ng mga dreams, mga kapatid, isa po siguro sa ipurso natin ay, Lord, ano man po yung nangyari sa buhay ko, ano man po yung mga mapapait na mga chapters sa buhay ko, I am determined, Panginoon, na ipurso ko kung anong po yung kalooban mo sa aking buhay. Gaano man ako katanda ngayon, ano man po yung sitwasyon ko ngayon. No? Sabi ko nga po, yung plan po ng ating Panginoon ay hindi po mawawala, it will remain. No? I believe na kung magkakaroon po tayo ng ganyang dream, mga kapatid, na kung saan yung ating pong buhay ay magamit po ng ating Panginoon para ma-accomplish yung kanyang purpose, hindi lamang po sa ating buhay, kundi sa buhay ng ibang mga tao. Wherever God will bring us, whatever our, ang pupuntahan natin through the skills and the gifts na ibinigay ng ating Panginoon sa atin, it's a good note, mga kapatid, na matandaan natin, na kung matupad man po natin yung dreams natin, matupad man natin mga pangarap natin, that's not the end of it. But it's only the beginning. That through that success that we are in right now at present, yung mga unbeliever man yan, mga kapatid, garantisado po yan, mga kapatid, hindi nila tayo may impluwensyahan, tayo makaka-influence sa Kanya, at siguradong kalulugdan tayo ng mga tao na yan. Because they will see
We will serve as the light to them. Because we were commanded by God to become the light of the world. At ang makikita po nila sa atin, garanti sa atin po yan kapag tayo po conscious na ipagamit yung buhay natin para i-accomplish yung goal ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Alam niyo po mga kapatid, they will see our good works and in turn, they will be drawn closer to God. Amen po? So, yan po yung gusto ko iwanan sa atin, ano? It doesn't matter what great success others may have, they made for themselves. What matters most, our life will be used by God in accomplishing His purpose. Hindi man fully maganap yan sa ating mga buhay, ipanalangin po natin na maganap po yan sa ating mga anak, sa ating mga apo, at sa kaapo-apuhan. Amen. Tayo po tayo mga kapatid, tayo manalangin. Maraming salamat po at sa maikling storya po ni Judah ay Lord, you have reminded us many things na dapat po namin isagawa sa aming mga buhay. Bilang mga magulang po, Panginoon, ni-remind mo po sa amin na kami po ang na dapat nagdidirekta ng buhay ng aming mga anak. Even sa kanila pong training years, sa kanilang formative years. Alam po namin na napakahalaga na kami po ay ipinapakilala namin sa kanila ang Diyos na pinagtitiwalaan namin. Ipinaparamdam po namin sa kanila yung pag-ibig na naramdaman namin galing sa iyo, O Diyos. At Lord, maiparating sa aming mga anak na ang pinakamahalagang bagay dito sa lupa ay maganap yung kalooban ng Diyos sa kanilang mga buhay. Lord, wag mo pong hayaan bilang mga magulang na kami po ang maging sagabal para hindi po maisakatuparan yung plano mo sa aming mga anak. At Lord, kung kami man po ay nag-fail in that aspect bilang mga magulang, Lord, alam po namin, hindi pa po huli because we know that you are still in full control, Panginoon, sa amin po mga anak. Malaki pong bagay ang magagawa ng panalangin namin, Panginoon. At Lord, dinadalangin din po namin bilang mga anak mo. Lord, kung meron po kami inaasam ngayon na gusto naming marating din, magamit mo fully yung aming mga buhay para maging part kami in accomplishing your purpose on this earth, O God. Lord, hindi man ganun ka-grandeur yung aming mga talents and skills, in little ways, Panginoon, sa mga giftings na binigay mo po sa amin, alam po namin, Panginoon, magagamit mo po yung buhay namin in accomplishing your purpose. At hayaan mo po, Panginoon, na ito po yung aming maging nasain sa aming mga buhay. At sapagkat alam po namin, Panginoon, that the best thing that could ever happen to us ay yung maganap po yung kalooban mo sa aming mga kanya-kanyang buhay. Maraming salamat po. Sa iyo po namin ibinabalik ang kalwalatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.